Sa lalong pagtindi ng Iran-Israel war, ay dumarami na rin ang casualties sa dalawang panig mapaopisyal man ng militar at maging mga inosenteng sibilyan. Subalit ayon sa ulat na bukod sa sunod-sunod na pagpaslang ng Israel sa mga matataas na military officials ng Iran, ay nakahanap umano ng pambihirang tsansa ang Israel na targetin at patayin ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Subalit hindi ito tinuloy ng Israel dahil sa isang rason. Gaano ito katotoo at ano ang rason na ito? Samantala, dumarami na rin ang casualties sa panig ng Israel sa mga sibilyan nila dahil sa tagumpay na pagtama ng missiles na pinakawala ng Iran. Nahihirapan na nga ba ang Iron Dome ng Israel laban sa mga hypersonic at napakaraming binabatong missiles at drones mula Iran? At ang Iran naman sa kabilang banda ay handa na bang makipag-usap sa Israel tungo sa kapayapaan dahil sa laki ng pinsala na tinamo nila? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa pahayag ng Israeli Defense Forces ay malaya na ngayon na nakakalipad ang kanilang mga eroplano sa airspace ng Iran. Yan ay dahil halos ubos na umano at napulbos na ng Israeli Air Force fighter jets ang halos lahat ng air defense system ng Iran. Kaya ngayon ay tila wala nang makakapigil pa sa Israel na tumarget ng kahit na anong nais nilang targetin sa loob ng Iran, kasama na rito ang mga matataas na opisyal ng bansa. Sa katunayan ay napaslang nila ang pinaka-senior military official ng Iranian Army na si Ali Shadmani na umupo bilang wartime chief of staff at ang opisyal ng militar na kilalang pinakamalapit kay Ayatollah Khamenei. Ito ay bukod pa sa 5 senior military officers ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps na napaslang. Ganon din ang 9 na Iranian scientists na may mahahalagang papel sa nuclear program ng Iran. Tinarget din ng Israel ang headquarters ng Iranian State Television Network sa gitna ng kapital na Tehran. At nakuhanan pa nga ito ng video habang nasa live broadcast ang isang babaeng news anchor na lubos na ikinagulat nito. Napaulat na 2 trabahante sa naturang istasyon ang napuruhan at nasawi. Ayon sa Israel, ang istasyon ay sentro umano ng propaganda ng Iran laban sa kanila, kaya't kasama ito sa kanilang tinarget. Pagdating sa kung paano napaslang ng Israel ang mga opisyal ng Iran na ang iba pa ay nasa loob mismo ng kanilang mga pribadong bahay sa Tehran, nagawa umano ng Israel na ma-pinpoint ang kinaroroonan ng mga mahalagang opisyal na ito sa pamamagitan umano ng cellphone signal at internet service sa tulong ng Mossad agents na matagal nang nakapasok sa loob ng Iran bago pa man nangyari ang pambobomba ng Israel noong Biyernes ng madaling araw. Kaya agad nang pinahinto ng gobyerno ng Iran ang signal ng internet sa buong bansa, maging ang paghihigpit ng Iranian military na gumamit ang kanilang mga opisyal ng cellphone o kahit na anong device na maaaring matrack ng Mossad. Bukod sa takot na matrack ang mga opisyal, ay natatakot din umano ang rehimen ng Iran na magagamit ng mga mamamayan ang internet upang mag-organize ng pag-aaklas na maaaring magpatumba sa kasalukuyang rehimen. Subalit sa isang nakakagulat na balita ay biglang inactivate ni Elon Musk ang Starlink internet connection sa buong Iran na tsak na hindi magugustuhan ng pamunuan ng Iran. Nag-post na si Elon Musk sa kanyang pagmamayaring social platform na X o dating Twitter na the beams are on, na ibig sabihin ay buhay na uli ang internet sa kabuuan ng Iran. Dahil dito ay nagtatago na umano ngayon si Ali Khamenei at ang anak nito sa isang sekreto at malalim na bunker dahil sa takot na siya na ang isusunod ng Israel na nagpahayag dati na hindi nila aalisin ang posibilidad na paslangin ang Iranian Supreme Leader. Subalit bago niya ito gawin ay nakahanap na umano ng pambihira at perpektong pagkakataon ng Israel na tapusin na ang buhay ni Ayatollah Ali Khamenei sa pamamagitan ng isang precise airstrike. Subalit ayon sa ulat, nang sinabi ng Israel ang kanilang plano sa Estados Unidos ay agad itong tinutulan ni Pangulong Donald Trump. Hindi umano sinangayunan ni President Trump ang planong inihain ng Israel na patayin si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa 3 opisyal ng US na nakapanayam ng BBC US partner na CBS News. Ayon sa ulat, sinabi umano ni Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pagpatay kay Khamenei ay hindi magandang ideya, bagamat hindi nagbigay ng opisyal na pahayag si Trump ukol sa usaping ito. Sa isang panayam ng Fox News, hindi direktang kinumpirma o itinanggi
ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ulat mula sa Reuters na tinutulan nga ni Trump ang nasabing plano. Isang opisyal ng Israel ang nagsabi sa CBS News, "Sa prinsipyo, hindi namin pinapatay ang mga political leader ng kalaban. Ang focus namin ay ma-eliminate ang nuclear capability at military strength ng Iran, na ang pagpatay umano sa Ayatollah ay hindi rin naman magiging sanhi na titigil na ang gerang ito." Sa kabila ng paglala ng sitwasyon, nananatiling matatag si Trump sa posisyon ng US na suportahan ng Israel. Sa katunayan ay pinadala na umano nito ang isang strike group sa rehiyon. Ang USS Nimitz kasama ang Siyam na air squadrons at may escort pang 5 destroyers ay umalis na mula sa South China Sea upang sumali sa USS Carl Vinson Strike Group sa Arabian Sea bilang paghahanda umano sa posibilidad na kumalat ang gulo sa buong rehiyon. Sa kanyang pinakabagong post sa Truth Social, sinabi ni Trump na dapat ay magkasundo na ang Iran at Israel. "Gagawin ko ang lahat ng paraan para tumigil ang gulo sa pagitan nila, tulad ng ginawa ko sa India at Pakistan," aniya, na tumutukoy sa kamakailang tensyon ng dalawang bansa. Ang susunod na yugto ng US-Iran nuclear talks na nakatakda sanang ganapin noong linggo ay nakansila, ayon kay Omani Foreign Minister Badir al-Busaidi na nagsilbing tagapamagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga akusasyon, nilinaw ni Trump na ang US ay walang kinalaman sa mga pag-atake sa Iran. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala, "Kung kami ay aatakihin sa anumang paraan ng Iran, gagamitin namin ang buong lakas ng armed forces ng US sa antas na hindi pa nila nakikita kailanman." Subalit umamin naman ang US Navy na tumutulong ito sa Israel upang ma-intercept ang mga paparating na missile mula Iran. Ngunit hindi rin papahuli ang Iran sa kanilang counter-offensive laban sa Israel. Kilala ang Iran na may libo-libong stockpile ng hypersonic ballistic missiles na kayang umabot sa loob ng Israel. At ito nga ang kanilang pinakawalan bilang sagot sa pambobomba ng Israel. Sa ilang araw nilang counter-offensive ay ilang rockets na rin ng Iran ang tagumpay na nakalusot sa air defense system ng Israel. Sa katunayan, sa Herzliya, isang lungsod sa Israel, ay isang rocket ang tumama na nagdulot ng bahagyang pinsala at ilang sugatan sa isang bus parking area. Isa sa mga missiles ang tumama din sa isang storage shed sa nasabing lungsod na nagdulot ng sunog. Ayon sa Israeli Defense Forces o IDF, may kabuoang 30 drones ang pinabagsak ng kanilang mga puwersa mula sa pag-atake na isinagawa ng Iran magdamag, na karamihan ay inilungsad mula sa loob ng Iran. Sa gitna ng pag-atake, nag-activate na ang air raid siren sa malaking bahagi ng Israel mula Hilaga hanggang Timog. Sa Jerusalem, naririnig ang mga pagsabog mula sa air defense interceptors, bagaman ang ilan sa mga missiles ay nakalusot. Sa Golan Heights, isang drone na lumilipad patungong Israel ang napasabog ng Israeli Air Force. Naglabas ng footage ang militar na nagpapakita ng isang helicopter na tumarget sa isa sa mga drones. Sa Tel Aviv naman ay ilang gusali na ang tinamaan ng Iranian missiles na nakalusot. Yan ay dahil sa kabila ng 4 na layers ng air defense ng Israel ay gumamit umano ang Iran ng daan-daang ballistic missiles, cruise missiles at drones ng sabay-sabay, dahilan upang maguluhan ng depensa ng Israel. Kaya't ang ibang missiles, lalo na yung mabibilis at hypersonic, ay nakapasok sa mga syudad ng Israel. Simula na mag-umpisa ang pag-atake noong Biyernes, mahigit 24 na tao na ang nasawi sa Israel, habang higit sa 500 ang sugatan dahil sa mga missile at drone attacks ng Iran. Sa kabilang banda, ayon sa mga opisyal ng Iran, umabot na sa 224 na sibilyan ang nasawi sa kanilang panig, dulot ng malawakang pag-atake ng Israel sa kanilang mga pasilidad at military officials. Ang naturang kaguluhan ay nagdudulot na ng pangamba na maaaring magtulak sa buong gitnang silangan sa mas malawakang digmaan. Sa harap ng patuloy na tensyon, nananatiling nakatuon ang Israel sa pagsugpo sa mga banta na nagmumula sa Iran, partikular na ang programang nuklear nito na tinuturing ng Israel bilang isang direktang banta sa kanilang seguridad at kaligtasan. Bilang gante ay lalo pang pinaigting ng Israel ang kanilang opensiba at naglunsad muli ang IDF ng malawakang airstrikes laban sa mga pasilidad militar ng Iran. Kabilang na ang mga anti-aircraft launcher at ballistic missile sites, ganon din ang mga drone base sa loob ng Iran.
Bagamat maraming beses nang nagkaroon ng gera ang Israel at Iran noong mga nakaraang taon, ang gerang ito ayon sa mga eksperto ang sinasabing pinakamapanganib. Sa panig ng Israel, ito ay ang perpektong pagkakataon upang salakayin ng Iran dahil mahina na umano ang mga proxy group na ipinagmamalaki ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. At ang Houthis naman ay ilang beses na ring binomba ng US at Israel, kaya bahagya rin itong humina bukod na lamang sa panakanakang pamobomba nito sa Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng missiles. Dahil dito ay tatlong pangunahing pasilidad na kaugnay ng nuclear program ng Iran ang tagumpay na na-target ng Israel, ang Natanz, Isfahan at Fordo, pati na rin ang ilang kilalang siyentipiko na siyang may kinalaman sa pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiyang nuklear ng bansa. Ayon sa mga ulat, malaki ang pinsalang dulot ng mga atake ng Israel, partikular na sa mga pasilidad ng Natanz at Isfahan. Ang mga satellite imagery at pagsusuri ng mga eksperto ay nagpakita ng malaking pagkawasak sa dalawang lugar. Bagamat na natiling hindi malinaw ang lawak ng pinsala sa iba pang target na lokasyon tulad ng Fordo na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Sa isang press briefing noong Sabado, sinabi ng opisyal ng militar ng Israel na ang mga atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga nabanggit na pasilidad. Samantala, iginiit naman ng Iran na limitado lamang ang naging epekto ng mga ito at nananatili silang may kakayahang ipagpatuloy ang kanilang programa. Ayon kay Ali Vaez, direktor ng Iran Project sa International Crisis Group, naputol umano ang buong supply chain ng Iran na mahalaga sa paggawa ng mga armas nuklear. Gayunpaman, nagbabala si Vaez na pansamantala lamang ang epekto nito. Maaaring maibalik ng Iran ang sistemang ito sa loob ng ilang buwan dahil taglay nila ang kaalaman at mga materyales para rito, aniya. Hindi ito isang problemang mawawala sa pamamagitan lamang ng mga airstrike. Ang Natanz sa isang kilalang enrichment facility na may kakayahang magproseso ng uranium sa antas na maaaring gamitin sa armas. Habang ang Fordo ay isang underground facility na itinayo upang makatiyak laban sa mga posibleng atake. Ayon sa ulat, bagamat tinamaan ito ng Israeli airstrikes, ay hindi nito na-penetrate ang pinakailalim na bahagi ng pasilidad na tanging ang US lamang ang may kakayahang gumawa gamit ang pinakamalakas na bunker-busting bomb sa mundo na kaya lamang ilaglag ng mga B-2 bomber ng US Air Force. Ang Isfahan Nuclear Facility naman ay nagsisilbi bilang tahanan ng isang uranium conversion facility, isang mahalagang bahagi ng proseso ng paggawa ng nuclear material. Habang tumitindi ang labanan, ipinahayag ng United Nations ang pangamba na maaaring magresulta ang mga insidenteng ito sa mas malawakang digmaan na maaaring magdulot ng matinding epekto sa gitnang silangan. Gayunpaman, itinanggi ni Donald Trump ang mga ulat na ang kanyang maagang pag-alis sa G7 Summit sa Canada ay para magtrabaho na upang simula ng ceasefire. Sa halip, sinabi niyang mali, wala itong kinalaman sa ceasefire. Marami pang mas malalaking issue kaysa dito, sabi ni Trump. Bago nito, sinabi ni French President Emmanuel Macron na may alok ng makipag-usap upang makamit ang ceasefire ang dalawang panig at muling simula ng mas malawak na talakayan upang matapos ang gera. At sana nga may katotohanan ito dahil sa kabila ng mga haka-haka ay tila may pag-asa pa ring matigil ang putukan. Dahil ayon nga sa latest na ulat ay nagpahayag na ang Iran ng kahandaang tapusin ang kaguluhan sa pamamagitan ng diplomasya. Sa nagaganap na pagtitipon ng mga world leader sa Group of 7 o G7 Summit sa Canada, nananawagan ng mga ito ng de-escalation sa pinakamalalang tunggalian sa pagitan ng dalawang bansang magkaaway sa rehiyon. Kasabay nito, binigyang diin nila na hindi dapat magkaroon ng sandatahang nuklear ang Iran at kinilala ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Ayon sa latest ulat ng Reuters, hinikayat ng Iran ang Oman, Qatar at Saudi Arabia na kumbinsihin si Pangulong Donald Trump na gamitin ang impluensya nito upang pilitin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tanggapin ang agarang tigil putukan. Kapalit nito, ipinahayag ng Iran ang kahandaan nilang magpakita ng kakayahang makipagkompromiso sa usapin ng kanilang programang nuklear. Sa social media platform na X, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na kinakailangang itigil ng Israel ang agresyon nito. Kung tunay na nais ni Pangulong Trump ang diplomasya at ihinto ang digmaan, ang susunod na mga hakbang ay napakahalaga. Ang Israel ay dapat itigil ang kanilang pananalakay, kung hindi, ay mapipilitan din ang Iran na ipagpatuloy ang kanilang counter-offensive. Ayon pa kay Araghchi. Dagdag pa nito ay minungkahi ni Araghchi na isang simpleng tawag lamang mula sa Washington ang maaaring mag-udyok kay Netanyahu na ihinto na ang opensiba nito na maaaring magbukas ng daan sa muling pagbabalik ng diplomasya.
Ayon sa mga eksperto, sinyalis ito na alam din umano ng Iran na dehado na sila sa laban dahil bukod sa dami ng pasilidad nila ang nasisira at dumarami na rin ang mahalagang opisyal nila ang nalalagas, ay kahit ayaw mang aminin ng Iran, ay tila nawawala na sila ng panglaban sa Israel ayon sa mga eksperto. Subalit marami rin ang naniniwala sa kabilang banda na kapag hininto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran, ay bubuelo lamang itong muli at uusad na naman ang kanilang nuclear program. Kaya sana nga ay matuloy na ang pag-uusap ng Iran, US at Israel dahil marami ng sibilyan ang nadadamay bukod pa sa daang libo ng nawalan ng tahanan sa paglikas mula sa mga syudad ng Iran at Israel. Dahil sa bandang huli, walang panalo sa gera at ang epekto nito ay ramdam ng mga inosenteng mamamayan ng dalawang bansa ng mahabang panahon. Lalo na yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay at yung mga naghihikahos na sa buhay na lalo pang maghihirap dahil sa epekto ng kaguluhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.